So nitong nakalipas na linggo nga lamang po ay sumabog ang mga usap-usapan na ang TNT scorer na si Calvin Oftana na umano ang siyang susunod na bigating PBA player na pupunta sa KBL ng South Korea. Ito ay matapos pasabugin ng mga South Korean basketball vloggers and media ang posibilidad na pagpunta ni Oftana sa KBL team na Suwon KT Sonic Boom. At dahil dyan kaya kinausap ng Spin PH ang mismong agent ni Oftana na si PJ Pilares. Ayon kay PJ ay totoo daw na nangangati ang KBL na makuha si Oftana. Sa katunayan nga daw ay sobrang agresibo nito para lang makuha ang TNT shooter. Hindi lang umano galing sa KT Sonic Boom ang mga natatanggap nilang offers at bagkus maging sa iba pang mga kupunan. 2 taon na umanong gustong kunin ng KBL si Oftana. Subalit giniit po ng agent na sa kasamaang palad umano ay hindi pa sila pwedeng makipag-usap dito dahil nakatali pa sila sa kontrata sa TNT na siyang magtatapos sa December 2027. Kaya sa ngayon ay bawal pa umano silang makipagnegosasyon. Dagdag pa ng agent na dati pa daw ay kinukonsider na talaga nila ang KBL offer. Pero hinarang daw ito ng asawa ni Oftana na isang doktor dahil mas gusto nitong magtrabaho sa Pilipinas. Kaya hindi daw pwedeng umalis si Calvin. Ganun pa man ay giniit ni Agent Pilares na lagi niya daw sinasabi ang kahalagahan ng mga Pinoy players na makapaglaro sa ibang bansa lalong-lalo na kung kaya naman talaga nilang makipagsabayan. Kasi andun daw sa abroad nag-aantay ang mas malalaking oportunidad para sa kanila. Sa kabilang banda naman mga idol ay napag-alaman nga po kahapon lamang na nitong nakalipas na Biyernes lang pala ay inaresto ng CIDG Special Operations Unit ang sikat na sports journalist na si Snow Badwa nang dahil sa kasong cyber libel. May dalang arrest warrant ang CIDG nang suguro nila si Badwa sa Tandang Sora, Quezon City. Kaya naman napilitan itong sumama sa kanila. At ayon sa balita ay si Commissioner Willie Marshall ang nagsampa ng kaso laban kay Snow Badwa. Ayon naman sa mga otoridad ay nagmula ang kasong ito nang dahil sa mga inilabas at ipinakalat na balita ni Badwa sa social media noong April hanggang June 2016 laban sa isang dating PBA commissioner. Kaya naman suspetsya ng mga fans na baka raw si dating PBA Commissioner Chito Narvasa ang nasa likod ng pagdemanda kay Badwa dahil noong mga panahon na yan ay si Narvasa pa ang tumatayo bilang commissioner ng PBA. Ganun pa man ay suspetsya lang naman ng ibang mga fans yan. Nakapagpiyansa naman si Badwa sa halagang 30,000 pesos kaya nakalaya rin agad ito. Abangan din natin ang mga sasabihin ni Badwa mamaya dahil magsasalita daw siya sa pamamagitan ng Facebook and YouTube Live. Samantala, 2 araw nga lamang po magmula nang hindi sumipot si Justin Patton sa game ng San Miguel laban sa Magnolia, ay dumating na ang kanilang bagong import na si Benny Boatwright, kung saan nag-attend na agad ito ng training ngayon sa San Miguel. Mataas ang expectations kay Boatwright ng SMB fans ngayon dahil inaasahan na siya ang magiging sagot upang makaahon ng kupunan sa kasalukuyang posisyon nito bilang pangsyam sa standings ng PBA Commissioner's Cup. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.